liwayway, walang makikita ang tao. Lahat ng operation ng malalaking concerned area, dapat sa gabi. Ngayon, katulad sa Divisoria, hindi ko sinasara yung gulay. Kasi pag titingnan ninyo, lahat ng kinakain halos sa mga palengke sa metro, malaking porsyento niya, tangan-tangan ng Maynila sa Cavite. Repolyo, sitaw, pechay, kalamansi, and so on. Meaning, lahat ng produkto sa Northern Luzon, Central Luzon, some portion of Southern Luzon will go to Recto. That's the distribution hub of our agriculture. That is one way of supporting our farmers in the provinces. But the challenge is, if you do not put government on it, ano yan? Nagbalat, nagkaskas ng sayote, dyan lahat yan. So sa araw, linis kami linis, papasok na yung empleyado, naghahakot pa kami ng basura. Noong first term ko, kailangan nakasako. Para dampot po sa lula na kami. Sinunod nila. Nung nawala ako, libre sa na naman. Kaya ito na nga, binalik ko. We penalize them by not allowing them to sell. If you violate the simple rules. Tapos, nag-innovate kami. Dati, titira lang kami alas 4. Ngayon, may truck ng alas 9 ng gabi. May truck ng alas 2. At yung panghuli, yung bating pangwakas, alas 4. Kaya alas 6, alas 7 pa lang ng umaga, na-flashing na lang yung recto. Parang natulog, parang wala lang nangyari. Umuwi siya, walang obstruction, walang basura. Paalis siya ulit, walang obstruction. Pero may nangyari ka ba? May naganap na economic movement, look to may prevent that, and so on. Those are the things that it's a daily thing. Ganda rin naman ito, yung pag-kilak mo ng kalsada, pati yung sa mga junction. Kasi yung mga truck nila, occupied either one lane or two lanes. Diba? So traffic, you have also addressed in one stone, two birds. Tapos meron pa pang isang simple pero very effective na ginawa. Yung mga enforcer na naghihintay ng mga violator. Nakadalaw ka agad ako Yes. Yun ang regalo ko sa mga tagawin niya, yung one-star policy. Yes. Saka hindi kaya po ang mama. Naglilinis na ng maaga. Good isko. Ayun. Salute. Dati ba sir, anong oras kayo nagliligpit? Ano po? 4:30 po. Alas 5. Ngayon ma'am, alas 4 pa lang nagligpit na. 3:30. 3:30. Nagdiligpit na po kami dahil yun po ang gusto ni Mayor Isko Moreno. Yun yung bilin niya. Po, meron na kaming pagkakaisa na talagang maagang magligpit. Nagkakaroon ng disiplina ang bawat isa. Mas talagang better maganda talaga ngayon. ginawa ni Isko. Mas maganda po ngayon ang pamamalakad ni ating Mayor Isko Moreno. Ayun. So anong oras ba kayo dito ma'am mag-umpisa, magtinda? Ano po, 5 o'clock. 5 o'clock. ng hapon. Dito nakalatag na kayo noon. Hanggang po. Hindi, meron po kasi mga first batch po na mga panghapon po. So, Ah. pang gabi po kami po, 8 po kami nag-i-start. 8. Panghapon po, may panggabi. Opo. Kumbaga may oras pala kayo dito talaga. Oras po kami. Akala ko diretso na kayo nung hapon, diretso gabi na, hindi pala. Pero salamat po, Mayor, sa ganitong sitwasyon na naging maganda uli ang Kamaynilaan. So kumusta naman ma'am yung benta natin for ngayong gabi? naman po, okay naman. naman po. Oh, ayan. Po, God bless. Ay, salamat ma'am ha. Okay. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito po sa naging live kamakailan ni Mayor Isko kung saan nakausap niya po ang secretary po ng DOLE at napag-usapan po nila yung sitwasyon sa Divisoria, no. At ito nga po yung video clip na nakuha natin during our interview dito po sa ilang mga vendors na naabutan po natin ng madaling araw dyan sa Divisoria. At mismong sa kanila pong bibig na nanggaling na mas maganda po ngayon yung patakaran dito sa Divisoria, no. Dahil tama nga po si Mayor Isko dito sa kanyang sinabi na ang ginagawa po nila dito sa Divisoria ay day-to-day basis, no. Wala pong katapusan ito mga kababayan dahil araw-araw po talaga silang naglilinis
naglilinis dyan, nagpa-flushing. Dahil kung kayo po ay pupunta talaga or nakapunta na kayo sa Divisoria, alam niyo po yung sitwasyon natin dyan, no? Maging kami kapag nagba-vlog kami noon dyan, nung first term pa lang ni Mayor Isko, ay talagang makalat po talaga ang Divisoria. Pero pagkasapit po ng Bukang Liwayway, yan, bago pa pumutok ang liwanag, talagang malinis na po ang Divisoria. At dyan na po nag-uumpisa yung tinatawag nating flashing. So ito pong flashing na to ay ginagawa talaga dyan dahil mahirap po na hindi po ma-flashing yung area dyan, lalo na yung kalsada dahil yung mga katas ng karne. No? Kasi pagkagabi po, may mga nagtitinda dyan ng mga isda, may mga manok, karne. So yung mga katas po niyan, yung mga pinagduguan ng mga meat, kumbaga, ay nakakalat lang po yan dyan sa bangketa at sa kalsada. So kinakailangan po talagang i-flushing yan at i-disinfect para mawala po yung amoy o yung masangsang na amoy ng kalsada. So magmula nung nawala si Mayor Isko, mga kababayan, ay tila nag-iba na naman ang ihip ng hangin dito sa Divisoria. So naging magulo na naman, makalat, at makikita nyo naman 'di ba sa mga old videos, old photos na nadaanan natin, natambak talaga yung mga basura at talagang naglilimahid yung kalsada at yung masangsang na amoy, no, na talagang nakakabahala naman po talaga sa kalusugan, lalo na po sa mga empleyadong tumadaan dyan sa kahabaan po ng Divisoria, dyan sa may Ilaya, sa may San Juan Luna. So ano, no, iba talaga yung presensya ni Mayor Isko nung time na siya ay namuno sa atin nung unang termino niya. So ngayong nagbabalik siya, mga kababayan, ay muli niya pong binabalik itong implementasyon na talaga namang naging epektibo, no, at talagang maraming natutuwang mga vendors dahil despite of everything na nangyari, kahit nasabihin mo na sila ay pinaghigpitan, mismo na po dito sa vendors natin narinig na okay naman po yung kita nila, no. Kumbaga, kumikita po sila ng maayos at the same time nakakatulong din po sila sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So ganito naman si Mayor Isko, no, yung ganyan yung pagmamahal niya sa ating mga vendors na gusto niya din namang kumita ng marangal itong mga vendors na to. Kaya sinisikap niya din na unawain, 'di ba, yung ating mga vendors diyan na maging ano lang sila, maging masunurin at sumunod lang sa mga ipinag-uutos ng pamahalaang lungsod dahil ito naman ay para din naman sa kanila. So makikita nyo dito sa video, mga kababayan, ito po yung araw ng paghahakot ng mga gulay dyan, mga basura na naiwan po ng ating mga vendors. Kasi ngayon po parang pinapalagay na po ni Mayor Isko sa sako, no, para bibit-bitin na lamang po ng ating mga kolektor. So after po niyan, ayan, magwawalis po yung ating mga taga-DPS, yung mga tira-tira, then magpa-flashing na din po sila. So ganito po yung day-to-day basis na nangyayari po sa Divisoria. Kaya kung mapapansin nyo, parang wala lang nangyari, no? Sa gabi ay tambak ng mga basura or napakaraming tao, pero pagdating ng umaga, ang bubungad sa inyo ay talagang maaliwalas at hindi mabahong kalsada. So yan po ang tatak ni Mayor Isko, mabilis kumilos at talagang nagdi-deliver po talaga ng resulta. So para sa akin, mga kababayan, napakalaki talaga ng improvement ng Manila since bumalik po si Mayor Isko, at alam ko naman na magpapatuloy pa ito dahil napakarami pa pong mga nakaamba na mga bagong proyekto na tiyak na makakatulong sa pagpapaunlad at pagpapaganda ng ating lungsod na minamahal. So muli, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay dito sa ating mga reaction video sa mga achievements, sa mga proyekto, sa mga activities na ginagawa ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno Dumagoso. So abangan nyo pa po sa susunod, mga kababayan, yung ating mga updates. Muli, maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi.